If you will note guys, dalawang soil media ang gagamitin natin sa propagation ng ating cuttings. Ito sa kanan, ito mas maputi, pure river sand yan. Sa kabila naman yung darker, yan ang river sand at saka garden soil. As part of our propagation, parang may konting eksperimento tayo dito kung aling soil media or soil media mix ang mas effective sa propagation ng ating grapes cuttings. So yan ang gagawin ko guys dito sa video na ito. Tanim na natin itong cuttings natin. Ayan, dikit-dikit lang guys, kasi i-re-repat natin itong mga ito later on pag nabuhay na sila, nagkaugat na sila. Re-repat natin lahat yung mga yan. Yan, kumukulog na yun guys, kasi nagbabadya ang malakas na ulan, medyo madilim nga eh. Kailangan sure tayo guys na hindi baliktad ang ating cuttings para siguradong mabubuhay siya. Yan, dikit-dikit siya guys, kasi marami itong cuttings natin, dalawa lang itong propagation pot natin, so okay lang na dikit-dikit. Saka na lang natin i-repat pag nagkaugat na sila. Yan. Yan guys, ganyan ako mag-propagate. Anyway, papakita ko na lang sa inyo guys ang result nitong ating munting experiment later on. I will update you on the result of this experiment guys. Ayan, natanim na siya guys. Natanim na lahat ang ating mga cuttings. So ang next na procedure na gagawin natin ay didiligan na natin itong mga ito. Pero itong pandilig na gagamitin natin guys, yan, tubig na may halong fungicide, para sa ganon whatever na fungus na nandyan sa lupa ay mapapatay na or malilinis na. Ayan guys, dinidilig na natin ang ating bagong tanim na grapes cuttings, water with fungicide. Yan lang ang unang gagawin natin pagdidilig natin ng ating grapes cuttings na nakatanim na. Kailangan may fungicide para kung may fungus man ang ating lupa or soil mix, mapapatay niya ito. Ganyan lang guys. Pagkatapos natin maitanim sa propagation pots ang ating grapes cuttings, ilagay natin sila sa isang lugar na safe or hindi naarawan, shady area kung maaari. Gaya niyan, nasa silong siya ng isang shade, so hindi siya maaarawan, pero pwede siyang masilip ng araw sa umaga, ganon. Tapos kailangan yung area na yan na pinaglagyan natin ay hindi nagagalaw, hindi pwedeng pakialaman ng aso, hindi pwedeng pakialaman ng manok, tsaka siguradong hindi rin mapapasukan ng mga palaka, para sa ganon hindi magagalaw yung mga naitanim natin ng grapes cuttings. Siguradong tutubo sila. Yan guys. Pagdidilig naman, hindi na naman kailangan na araw-araw. Yung every third day pwede na yun. Kada pangatlong araw okay na yung pagdidilig na ganon, para hindi masyadong basa yung puno nila, hindi magkakaroon ng root rot, at saka hindi na magdadayback pag halimbawang nakatubo na yung mga usbong ng ating cuttings. Yan guys ang gagawin natin sa ating mga newly propagated na grapes cuttings. Update ko na lang kayo guys kung anong magiging resulta ng ating propagation sa ating mga cuttings. Later on, magkakaroon ako ng video ng pag-update sa ating munting experiment. Hanggang dito na lang muna guys itong ating vlog, at sana ay kahit papaano nagkaroon kayo ng idea kung paano mag-propagate ng cuttings ng ubas. Until then guys, this is Onofre Morris of Morris Farms na
nag-iwan sa atin lahat ng isang magandang araw. Thank you for watching. See you.